Makinig kayo sa sinasabi ng Diyos sa ating mundo at sa henerasyong ito. Masdan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Siya ay mananahan kasama nila. Sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak o kirot, sapagkat ang dating kaayusan ay lumipas na. At ayon sa kanyang pangako, inaasahan natin ang bagong langit at bagong lupa kung saan nananahan ang katuwiran. Gagawin niyang gaya ng Eden, ang kanyang mga ilang, at ang kanyang mga kaparangan ay magiging tulad ng hardin ng Panginoon. Sa kanya ay masusumpungan ang kagalakan at kasayahan, pasasalamat at tinig ng awitan. Dinala niya ako at ipinakita sa akin ang banal na lungsod, ang Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos. Nagniningning ito sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang liwanag nito ay tulad ng isang napakahalagang hiyas, gaya ng haspe, malinaw na parang kristal. Mayroon itong napakataas na pader at 12 tarangkahan. Bawat isa ay gawa sa isang perlas. At ang lungsod ay hindi na nangangailangan ng araw o buwan upang magbigay liwanag, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nagliliwanag sa lungsod. Walang anumang marumi ang makakapasok roon, ni sinumang gumagawa ng kahihiyan o pandaraya. Tanging ang mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya naman, anong uri ng mga tao ang nararapat tayong maging? Dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at makadiyos habang hinihintay natin ang araw ng Diyos at pinabibilis ang pagdating nito. Masdan, ako'y malapit nang dumating. Ang gantimpala ko ay nasa akin at ibibigay ko ito sa bawat isa ayon sa kanilang ginawa. Ang mga magtatagumpay ay mamanahin ang lahat ng ito. Ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking mga anak.